The Gospel of Luke, chapter 2. Tayo po ay magpasimula sa unang talata. Ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 2. Tayo po ay magpasimula sa unang talata hanggang 7. Nang panahon niyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang magpapatalang ito, ginawa ng si Cyrenius ang gobernador ng Syria. Kaya umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Talatang 4. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose ay pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy ni kagapan na. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa gabi pong ito, mga kaibigan at mga magulang, nais kong magsalita sa paksang ang paghihirap ng panganganak. Ang paghihirap ng panganganak. The travail of giving birth. Okay? Ang mga talata po nating binasa, marami sa atin, alam natin na kasaysayan ng pagsilang ng ating Panginoon. Ang mga talata nating binasa ay patungkol sa pagsilang ng Mesyas. Walang pagsala po, si Maria ay nagdamdam bago niya naipanganak ang Mesyas. Wala akong pagsala, alam po natin, kapag ang isang babae ay nagsilang sa isang bata, siya po ay nagdandam o naghirap sa kanyang panganganak. Sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, kanyang isinilang ang manunubos ng sanglibutan. Subalit, sa kasulatan, meron pong isang babae na kanyang binabanggit na siya rin ay nagdarandam. She is in travail. Ang kanyang paghirap ay binanggit sa bagong tipan at sa lumang tipan. Sino po itong babae na binabanggit ng kasulatan na naghihirap, nagdarandam noon at hanggang sa kasalukuyan? Para kanyang may panganak ang kanyang anak na lalaki, the male son. Ito po'y walang iba kundi ang Kristiyanong iglesia. The Christian church is in travail. The Christian church is in travail to bring forth Messiah in the saints. Ang Kristiyano pong iglesia ay nagdarandam sa kasalukuyan upang isilang niya ang Mesiyas sa loob ng lahat ng mga tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo o kanyang mga binanag. Let us read from the Old Testament, Isaiah chapter 66, verse 7. Isaiah 66 po, chapter 66, verse 7. Bago siya nagdamdam, siya'y nanganak. Bago dumating ang kanyang paghihirap, siya'y nanganak ng isang lalaki. Before she travailed, she brought forth. Before her pain came, she was delivered of a man-child. Ang tinutukoy po ng talatang ito ay ang pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. Zion, sinasabi po. Who is Zion? Sino pong Sion? Siya po ang iglesia. Siya po ang mga mananampalataya na nagpapatuloy sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Zion did not travail in order to bring forth Jesus the male son. Ang Zion po ay hindi po siya nagdumaing, nagdaramdam o nagdamdam o naghirap nung isilang niya ang ating Panginoong Jesucristo. Ang lalaking o ang binabanggit ng male son, ang lalaking anak na ito. Isinilang ang Panginoon sa pamagitan ng sovereign intervention ng Diyos. Sa pamagitan na buntis ang dalaga dahil sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos.
Zion did not travail in order to bring forth Jesus. Ito po sinasabi ng talata na ating binanggit. At masanin po natin yung susunod na talata, Isaiah chapter 66, verse 8. Kasunod po natin binasa ng talata kanina, sinong nakarinig ng ganyang bagay, sino nakakita ng ganyang mga bagay, ipinanganak baga ang lupain sa isang araw, lalabas bagang paminsan ang isang bansa, sapagkat pagdaramdam ng Sion ay nanganak ng kanyang mga anak. Kaya dito po inintulad ang panganak ng Sion, ang iglesia. Remember, I want to make that clear. Kapag binanggit dito ang Sion, it means ang mga tao, ang kapulungan ng mga mananampalataya. Those who are carrying their cross, following Jesus, and denying themselves. Ito po ang Sion. Sinasabi ng talata sa verse 7, bago nagdamdam ang Sion, ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Subalit sa verse 8 nating binasa kanina, dito ay nagpapasimula ng magdamdam, naghihirap ang Sion, ang iglesia ng ating Panginoon, upang isilang ang mga anak ng Diyos. Lahat na nakaunawa magsabi ng amen. Sinasabi po dito, ang bansa ba ay may sisilang sa isang araw? Of course not. Maraming mga bagay, mga dapat gawin, minsan po nakakaroon ng kaguluhan upang may silang ang isang bansa gaya ng bansang Israel. Pero hindi ito may sisilang sa isang araw. Ganyan din kaparaanan kapag naghirap na ang Sion, nagdamdam na ang Sion, gaya po ng ating binasa, ang kanyang bata ay may sisilang. Before Zion travailed, the great head, Messiah, Jesus was born of the Virgin Mary. Bago dumaing at nagdamdam ang Sion, ang dakilang ulo, ang Mesyas, ang ating Panginoong Jesucristo, ay sinilang sa pamagitan po ni Birhen Maria. But now, in our day, Zion is entering into travail of the Spirit of God. Ngayon po sa ating kapanahunan, ang Sion, siya po ay nagpapasimulang magdamdam sa Espiritu ng Diyos. Siya ay nagpapasimulang magdamdam sa Espiritu ng Diyos. Tayo po lumundag sa huling aklat ng Bagong Tipan, Revelation chapter 12. Revelation chapter 12, verse 2, ganito po ang sinasabi. And she being with a child cried, travailing in birth and pain to be delivered. At siya ay nagdadalang tao at siya ay sumisigaw, nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. So, Zion and the woman, natin pong binasa sa Revelation 12, verse 2, ito po ang babae. Sinasabi po sa verse 1, ito ang babae, the woman in heaven, who is a sign and a wonder. Ang babae ito, siya po ang tanda at ang kababalaghan ng kalangitan. Zion and the woman na binabanggit sa Revelation 12 is the church of Messiah Jesus. Ang Sion po at ang babae na sinasabi po sa Revelation, siya po ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. The male son who is being born of her is Messiah. Messiah in the saints. Ang anak na lalaki na siyang isinisilang ay walang iba kundi po ang Mesyas. Ang Mesyas na nasa loob ng mga banal. Kaya sinasabi po ni Pablo sa Galatians chapter 4 verse 19, my little children, sabi niya, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you. Ito po ang sinabi ni San Pablo. My little children, sabi niya, of whom I travail in birth again until Christ is formed in you. Mga malilit kong mga anak na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Kristo ay mabadha. Ito po malalim na pagkatagalog. Ang ibig sabihin ay mapurma sa inyo si Kristo. Paul's little children were the believers who lived in Galatia.
Ang mga maliit na mga bata ito na tinutukoy po ni San Pablo, mga mananampalataya po na nakatira sa Galacia. Paul, si San Pablo, isa pong miyembro ng Iglesia ng Mesiyas, was travailing in his ministry. In the pangs of birth until Messiah, the male son was formed in the saints in the churches in Galatia. Siya po'y nagdaramdam. Si Pablo po na miyembro ng katawan o ng iglesia ng ating Mesiyas, siya po ay nagdaramdam sa kanya pong ministeryo. Sa biglang matinding sakit ng panganganak hanggang po ang Mesiyas, ang anak na lalaki ay mahubog sa mga banal sa iglesia po sa Galacia. Kaya sinasabi po sa Galatians chapter 4 verse 19 nating binasa, katulad po ng Revelation chapter 12, it is one son, isang anak, who is emphasized ang dinidiin sa atin. This is the bringing forth of Messiah, of Christ, of God's anointed King, Messiah Jesus, the Lord and Conqueror, who is being formed within the members of His body. Inyo po nadinig yun? Yung pong Galatians chapter 4 natin binasa, yung sa Revelation 12, ang dinidiin, yung isang anak, ang anak na lalaki, ang dinidiin, na siya ay isilang. Ito po ang Mesiyas, ito po ang Kristo, ito po ang hari na pinahiran ng langis ng Diyos. Siya ang Kristo, siya ang ating Panginoon, siya ang mananagumpay na pinoporma ngayon, inuhubog sa bawat puso ng mga banal sa kasalukuyan. Meron pong oras para ating pong idiin o stress yung pong perfecting of the saints, yung pong pagdadalisay ng iglesia, kung paano natin pinagtatagumpayan ang laman, ang ating self-will, ang ating self-love, pag-ibig natin sa sarili, pitan ng laman, lahat ng ito, meron panahon na idiin ng mga puntong ito. Subalit sa puntong ito, mga kaibigan, mas magiging mabunga sa atin na ating stress ang pagkakaiba o pagkalika ng anak sa loob ng mga anak. Inyo po nadinig yun? Sa akin pong palagay, mas mainam at makakabuti at magiging mabunga ngayon na ating stress o idiin yung pong pagkalikha or the creating of the Son in the sons. The creating of the Son in the sons. Ito po dapat idiin sa aking palagay, sa ating kapanahunan, na ang pagkalika ng anak sa loob ng mga anak. Paano po yon? Ang aking pong binabagit ng pagkalika ng anak ng Diyos sa loob ng mga anak ng Diyos. The passage in Galatians is not addressed to non-Christians. Yung pong binasa natin kanina sa Galacia, hindi ito'y patungkol sa mga hindi Kristiyano. Ang tinutukoy po nila ay ang mananampalataya lamang. That they may press forward to the eternal formation of Messiah within them. Ito pong pasanin namin ngayong gabing ito sa lahat mga bagay natin ginawa. Naidiin sanang sa lahat ng pulpito na ang bawat mananampalataya ay magpunyagi sa walang hanggan paghubog, pagporma ng Mesiyas sa loob ng lahat ng mga binanat. Kasi kung ngayon mapapansin natin, ang dinidin, ini-stress ay iba't ibang mga bagay sa iglesia. Subat ang panahon ito, ang dapat idin ay ang pagkaporma, ang pagkahubog ng Mesiyas, this God's conqueror within the saints. Nais kong pansinin natin ang pagkakaiba ng dalawang bagay nito. It is not Messiah likeness that is to be formed within them. Okay? Hindi po yung pagiging kawig o pagiging katulad ng Mesiyas ang napoporma sa loob nila. Ito po'y parang figure of speech na sa loob nila na ito'y parang imitasyon o paggaya sa personalidad at behavior ng Mesiyas. Hindi ito ang napoporma sa loob ng mga banal, kundi ang Mesiyas mismo. Kailangan po natin malaman ang pagkakaiba ng dalawang ito. Hindi po Messiah likeness. Okay? Hindi po yung pagiging kahawig, hindi po yung pagiging katulad ang pinoporma sa loob ng lahat mga binanal. Na ating gayain ang personalidad,
gayahin ang kanyang mga ugali at mga asal. Hindi po itong pinoporma sa loob natin. Ang pinoporma sa atin ng Banal na Espiritu sa kasalukuyan, ang Mesiyas mismo. His substance na sinasabi sa Ingles, ang laman at dugo ng Panginoon, His virtue, ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan, His spirit, His life, ang kanyang buhay, ang kanyang spirito. It is a divine nature. Ito po ay banal na kalikasan niya. The Word of God, the seed of God, that is formed within the saint. Ito pong nahuhubog sa inyo, mismo ang Mesiyas. Hindi po yung ating nakikita ngayon. Maraming mga Kristiyano ginagaya ang Messiah likeness, ginagaya ang Panginoon. Hindi po yun ang pinoporma. It is Christ Himself ang nahuhubog sa inyong mga puso at buhay. It is more than an imitation of Messiah. Ito po ay higit pa sa paggaya sa Mesiyas. It is Messiah Himself. Ang Mesiyas mismo ang napoporma sa loob natin. Anong laking puwang po siwang ang nakalagay sa gitna o sa pagitan ng iyong pong imitasyon o paggaya sa Mesiyas sa doon po sa aktual na pagtanggap sa Mesiyas at maging bahagi niya. Listen, meron pong malaking puwang o siwang na nakalagay po sa pagitan ng dalawang konsepto natin pinag-aaralan. Yung pong paggaya sa Mesiyas at yung pong aktual na pagtanggap sa Mesiyas at maging bahagi niya. Okay? Meron pong malaking siwang yan o puwang ng dalawang konseptong ito. Yung una po, yung paggaya kay Kristo, it is an imitation, sinasabi. One is an imitation. Ang isa po ay isang paggaya lamang. The other, yung iba naman, is the genuine manifestation of divine life, divine righteousness, divine nature. Yun na pong pagtanggap sa Mesiyas, maging bahagi niya, ito po ay tunay na kapahayagan ng banal na buhay, banal na katuwiran, banal na kalikasan ng Diyos. One is imitating God. Yung pong isa ay paggaya sa Diyos. The other is God Himself dwelling in man. Yung pong iba ay yung pong ang Diyos mismo ay nananahan sa loob ng tao. Ang una, yung pong paggaya kay Kristo, ay dadalhin tayo kay Antikristo. Listen to that. One can lead to Antichrist, yung imitation, yung Messiah likeness. Ang una, dadalhin tayo kay Antikristo. An imitation of Messiah is Antichrist. Yung pong paggaya kay Kristo ay Antikristo. Why? Sapagat meron isa lang ang Kristo. Pag ginagaya mong Kristo, napakaraming Kristo. Kaya isa lang ang Kristo, kapag ginagaya mo si Kristo, ikaw ay Antikristo. Sino po? Yung nagsabi, it is Satan who wants to be like God. Hindi ba? Si Satanas, siya naghangad na maging katulad ng Diyos. Subat yung isa na pagtanggap kay Kristo, maging bahagi niya, ito'y dinadala tayo kay Jesucristo. One can lead to religion. Yung pong paggaya kay Kristo ay ito po ay dinadala tayo sa reliyon na tinatawag Babylonian Christianity. Yung Babel, yung pong Babylon ay nakuha sa salitang Babel. Saan po nakuha yung Babel? Yung Babel naman, ito pong tore ng Babel sa Lumang Tipan, kung saan ang mga tao ay nagkaisa upang kanilang abutin ang Diyos. Hindi alam na maraming mga Kristiyano, sila ngayon ay kabilang at patungo doon sa sinasabing organized Christianity na inaabot ng tao at nagdudulot ng kasawian at kalungkutan sa Diyos. One can lead to religion. Ito po natin nakikita ngayon. The other is salvation, kaligtasan, ang Kristyanismo. God reaches down from heaven and being born in the hearts of men and women, boys and girls. Kaya, the travail of the church shall bring forth Messiah, not Messiah likeness. Listen to that. Ang pagdaramdam po ng iglesia, ang paghihirap ng iglesia ngayon, kanilang isisilang ang iglesia, hindi ang maging katulad ng Mesiyas. Hindi po nakuha ang aking ibig sabihin. Hindi maging kahawig o katulad lamang ng Mesiyas.
Ito po ay higit pa sa ating pagtangkang to be more like Jesus, na lalo maging katulad ni Jesus. Alam po ninyo, sa pasimula, yung pong paggaya kay Jesus, ito po ay mabuting bagay na lalo maging katulad ni Jesus, okay? Subat, ang ating pong dinidiin na tayo po ay maging integral part of Messiah. Ito po ang ating dinidiin. Na tayo po ay maging mahalagang bahagi ng Mesiyas. We become bone of His bone. Na tayo po ay maging buto ng kanyang buto, a flesh of His flesh. Maging laman ng kanyang laman. Ito po sinasabi sa Ephesians chapter 5 verse 3. Katulad po ni Adan at ni Eva, sila po ay isang laman. They are one flesh and one bone. Hindi ba? Sapagat si Eva ay nanggaling sa laman ni Adan. Gayun din po, nice ang Diyos sa atin tayo maging laman ng kanyang laman at buto ng kanyang buto. Hindi lang ginagaya siya. Okay? Ang lahat po nakaunay magsabi ng amen. Pero makakatulong sa pasimula na ang mga Kristiyano ay kanila pong gayahin si Jesus, okay? Sa pasimula, makakatulong sa mga Kristiyano na gayahin si Jesus at mga mature Christian na kanilang kilala. Subalit walang duda, ang sanggol po ay matututong magsalita, lumakad, sa pamagitan ng kanyang pagmamasid sa mga bata at may mga sapat na gulang. Kaya ang imitasyon o yung paggaya ay nagsisilbi lamang sa maikling panahon. Hindi ba? Sa ayaw natin sa gusto, ang bata ay lalakad. Isang halimbawa upang lubusan yung maunawan, ang sangunggoy, okay, an ape. Baka matagumpay niyang gayahin ang ilang mga makataong ugali natin at asal. Dahil ang kanya pong trainer o yung pong nagtuturo sa kanya ay binibigyan siya ng saging. Kung ang unggoy ay kanya pong nakayanan na maging bihasa sa pagmamaneho ng jeep, siya bibigyan ng saging hanggang gusto niya ng kanyang trainer. But he will remain an ape, hindi ba? Siya'y mananatiling isang unggoy. An ape is an ape. A human being is a human being. Ang unggoy ay unggoy. Ang tao ay tao. Ang tao ay tao. Ang Diyos ay Diyos. Ating pong makakayanan na gayahin ang Mesiyas, ang ating Panginoong Jesucristo, hanggang doon lamang na ating maabot and thereby gain some bananas. At tayo, sa ganyang kaparaanan, tayo tatanggap ng ilan namang saging. Listen, but as Messiah is formed in us, we become godly in nature because God Himself in us. Amen? Subalit po, habang ang Mesiyas po ay nahuhubog, napoporma sa loob ninyo. Listen, sa loob ninyo, tayo ay nagiging likas na maka-Diyos dahil ang Diyos mismo ay nasa inyo. Hindi po naunawaan? Hindi lang paggaya, kundi ang Mesiyas, ang Diyos mismo ay sa inyo. Ang babae, ang iglesia, masakit ang kanyang nadadama habang kanya pong inihadang silang ang Mesiyas. The male son, ang anak na lalaki. Kung ang Mesiyas ay ipanganganak, the saint, okay? Kung ang Mesiyas ay ipanganganak sa inyong mga puso, the saint must die. The saint must die the death of the cross. Ang banal na ito ay dapat mamatay, hindi po literal na kamatayan, kundi po ang kamatayan sa krus, which is death to self. Ito po ang kamatayan sa ating mga sarili. Upang mahubog ang Mesiyas sa inyo, ang Diyos mismo, kailangan tayong mamatay. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo na kamatayan niya sa krus. Ito po ang iniiwasan ng marami, ang krus. Sa ayaw natin sa gusto, kapag ang kamay ng Diyos ay nasa inyo, ang krus na ito ay kanyang papatong sa inyong buhay. In order para maisilang ang Mesiyas, we must die to self. Upang para sa atin, maisilang ang male son, ang anak na lalaki nito, we must allow the word, the sword of the Spirit, the word of God to pierce our soul. Kailangan pong hayaan natin ang tabak ng Espiritu. Ano po ang tabak ng Espiritu? Ang salita ng Diyos para po tusukin ang ating mga kaluluwa. Kaya minsan po, kaya sinasabi ng Biblia,
Ang kanyang salita ay matamis sa ating bibigay ng ating napag-aralan, subalit mapait sa ating belly, sa ating tiyan. Sapagkat kapag ito ang espada ng Diyos, ang tabak ng salita ng Diyos ay tumatagos sa ating mga puso, ito po ay nagiging mapait. Tinutusok tayo, napapasigaw tayo. Ang nagtanong ako bakit minsan kailangan tayong tusukin ng tabak ng Diyos? Baka ang ilan sa atin ay kailangan tusukin sapagkat may hangin ang ating mga ulo para pumutok. We must be conformed to the death of the cross. Only then can Messiah be brought forth in our life in the fullness of glory and power. Kaya po dapat tayong makatulad sa kanyang kamatayan. Dapat tayong makatulad sa kanyang kamatayan sa krus. Ang tanong po, tinatanong ko, Panginoon, paano makatulad sa kanya sa kamatayan sa krus? Sino kasama niya nung siya nasa krus? Wala. Kaya kung kayo mamamatay, kayo nag-iisa. Kaya huwag niyo tignan ang kagamitan na ginagamit ng Panginoon. Kapag ang Panginoon ay namatay, nag-iisa sa krus, ikayo rin ay mamamatay na mag-iisa sa inyong sarili. Until you have recognized that, kailangan niyo makilala ang bagay na yon para sa punto ito, madalas ginagamit ng Diyos yung malapit sa inyo, maraming mga bagay upang tayo ay kanyang mailapit at may silang ang Mesiyas sa ating mga buhay. Tanging sa ating pagtitiis na pwede tayong maghari. Only as we suffer can we reign. Crown comes only from the cross. Ang korona ay darating lamang mula sa krus. Walang daan na madali. Ito ay may laging kasamang paghirap tungo sa kapamahalaan at kapangyarihan sa ibabaw ng mga bansa dito sa lupa. At maghari ng banal na katuwiran, kapayapaan, kagalakan sa Espiritu ng Diyos. Walang daan na sandali o madali. May laging kasamang paghihirap. Amen? In order to rule, para po tayo makapagharing kasama ni Kristo, all rebellion must be removed in our hearts. Lahat po ng pag-iimaksik ay dapat maalis sa ating puso. In order to rule with the Lord, we must be ruled first. Upang tayo po makapaghari kasama ni Kristo, kailangan munang pagharian tayo ng Mesiyas. Marami sa atin ay merong puso ng paghihimaksik dahil sa ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi tayo pwede magharing kasama niya sa panahon na darating hanggang hindi siya muna nagkahari sa ating mga puso. Kaya Revelation 12, chapter 12, verse 4, ating pabuksan ng ating mga Biblia dyan. Revelation chapter 12, huwag niyo na pong alisin yung mga Biblia dyan. Sa verse 4, and the dragon stood, this is the second part of verse 4, and the dragon stood before the woman, which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. At lumagay ang dragon, walang iba si Satanas, sa harapan ng babaeng manganganak na, upang lamunin ang kanyang anak sa pagkapanganak niya. Kaya dito po natin mapansin, Satan is not able to harm the male son while he is in the womb of the church. Si Satanas po hindi niya kayang saktan ang anak na lalaki. Walang iba kundi sino po? Ang anak na lalaki binabanggit dito, the male son. Who's the male son here? Who's the male son? Jesus Christ, God's conqueror. Hanggang siya ay nasa sinapupunan ng iglesia. He has to wait until the child comes forth. Kailangan po muna siya maghintay na lumabas ang bata. The Christian church can teach, okay? The Christian churches can teach, put on their programs, conduct activities as they will, but there's only one aspect of the Christian church that is a threat to Satan's kingdom. Ang Kristiyano pong mga iglesia ay pwede magturo, maglagay ng maraming mga programa nila, mga siwa sila ng gawain, hanggang gusto nila, subalit merong isang aspekto sa Kristiyanong iglesia na isang banta o kinatatakutan ng kaharian ni Satanas, and that is the bringing forth of the Lord Jesus Messiah in the saints. Yung po ang tayong kinatatakutan ng ating kaaway, ang pagsilang
ng Mesyas, ng ating Panginoong Kristo sa ating mga puso. Pwedeng gawin ng iglesia ang lahat ng kanyang gawin. Satan fears no human being, no matter how talented he is. Hindi kinatatakutan ni Satanas sino mang tao, gaano man siya katalento. Marami siya mang nagagawa, meron man siyang silver tongue, hindi siya kinatatakutan. But Satan is mortally afraid of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Ang tayong kinatatakutan lamang ng ating kaaway ay walang iba kundi ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu ng Diyos. Kapag yan ang nahubog sa inyo, yan ang kanyang kinatatakutan. Ang mga demonyo sumisigaw sa takot sa presensya ng Mesyas nung siya po'y lumalakad dito sa lupa dahil sa ipuspos ng anointing ng banal na Espiritu ng Diyos. The churches, with their hymns, singing, Bible programs, alam po ninyo, ang mga iglesia, ang kanilang po mga himno, ang kanilang mga awitan, minsan po ang ating mga awitan, kaya lagi po yung mga awitan kanina, sinesentro ko sa Diyos. Kasi po ngayon mga awitan, ang mga choir ay nakasentro sa tao at sa talento ng tao. Ito po ngayon trend ngayon, pagandaan. Alam po ninyo, ang mga ito, ang mga Bible programs, ang mga ito are nuisance, sinasabi, are nuisance to Satan. Ito'y parang pambusit lamang kay Satanas na kanyang minamata at nahamak anuman na resembling o anumang bagay na nagpapahig ng katuwiran. But when the ministries of the body of Messiah enter into the travail necessary to form Messiah, God's conqueror in the saints, ang gagawin po ni Satanas, ilalagay ang kanyang sarili sa harapan ng babae na kanyang tatangkahin na lamunin ang Mesiyas sa oras na siya'y isilang. Kaya sa oras po, ang iglesia ng ating Panginoon, ang ministeryo ng katawan ng Mesiyas ay nagpasok sa kanya pong kailangan na paghihirap at pagdaramdam para po maporma, mahubog ang Mesiyas, ang mananugumpay ng Diyos. Kagad alam na ng ating kaaway. I can feel this at po yung aking naranasan. Every time there's a revival, every time nakikita ko mga tao ay ang Diyos ay nahuhubog sa kanila, mayroon mga sari-sari, mga spirito pong pumupunta dito minsan. Mayroon mga bagay na ginagawa niya para makuha ang pansin at kunin ang pansin. Satan always seeks to slay the life of Messiah as it is developed in us. Ito po lagi niyang gagawin. Si Satanas po, abang lumalaki po sa loob natin ang Mesiyas, lagi niyang hanapin ito ay kanyang patayin. Hindi niyo napapansin sa inyong buhay? Lumalapit kayo sa Panginoon sa panalangin, nagiging consistent kayo sa panalangin sa Diyos, sa inyong pagbasa ng Biblia, nakikita niyo yung mga pag-uugalit, asal ay nagbabago, nagiging katulad, at mismo ang buhay ng Panginoon, ang kanyang spirito, ang kanyang katapatan ay lumalabas sa inyo, hindi ba ninyong napapansin walang ano-ano, iba na ng mga hangin ang hihihip sa inyo. Pinipigilan ang buhay na yan, na kanyang patayin ang buhay ng ating Panginoong Kristo. Yan ang ating kaaway. Of course, God will never allow Satan to touch the male son. Hindi pa intulutan ng Diyos na hipuin ni Satanas ang anak na lalaki as God prevented King Herod from slaughtering the baby Jesus. Kung paano niya pinigilan si Haring Herodes na patayin ang sanggol na si Jesus. The formation of the Lord Jesus within the church marks the termination of the rule of Satan to the world. Did you hear that? Kapag po nahubog, naporma ang ating Panginoong Kristo sa loob ng iglesia, ito pong tanda ng katapusan ng paghahari ni Satanas dito sa sanglibutan. Kaya ang pagsilang po ng Mesiyas sa loob ng mga banal, ang resulta ay ang pagbaksak ni Satanas mula sa kanyang posisyon ng kapamahalan at kapangyarihan sa kalangitan. Kaya buksan po natin muli ang ating mga Biblia sa Revelation 12. Tayo po ay malapit na magtapos. Revelation 12, chapter 2 na ating binasa kanina. At siya'y nagdadalang tao, at siya'y sumisigaw, nagdaramdam sa panganganak, at sa hirap upang manganak. At sa talatang 5, Revelation chapter 12, verse 5, at siya'y nanganak ng isang lalaki,
na maghahari na may panghampas na bakal, a rod of iron, sa lahat ng mga bansa, at ang kanyang anak ay nagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. Kaya sinasabi po dito, at siya, ang babae, ang iglesia ay nanganak ng isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. This male son was to rule all nations with a rod of iron. The woman, ang babae ito, ang kababalaghan ng kalangitan ay nagsilang ng anak na lalaki. Ang dinidin sa atin, ang anak ay isang lalaki. The son is God's conqueror. Ang anak na lalaki ito ang siyang mananagumpay ng Diyos. Ang anak na lalaki ay isa sa bilang, is singular in number. Ang mga anak ng Diyos, ito po ay marami sa bilang. The body of Messiah, ang katawan ng Mesiyas, is the Son in the sons. Ang katawan po ng Mesiyas ay ang anak sa loob ng mga anak. Ang anak ng Diyos ay nasa loob ng mga anak ng Diyos. Iyon ang katawan ng Mesiyas. Iisang katawan ng Mesiyas, pero marami itong miyembro. Subalit kapag ating pinag-usapan ang paghahari, okay? Kapag ating pinag-usapan ang paghahari or rulership sa ibabaw ng mga nilikha ng Diyos, ang ating dinidin ay isang bilang. Dahil it is the Son, ang Mesiyas, si Jesus, who is always God's ruler. Siya lagi ang hari ng Diyos. The male son is Messiah Jesus and none other. Ang anak na lalaki, ito po ang Mesiyas, ang ating Panginoong Jesus, wala na pong iba. Yet, gayunpaman, it is Messiah Jesus in the elect, formed in the elect, abiding in the elect. Hindi po nadinig yun? Yet, gayunpaman, ang Mesiyas po ay nasa loob ng mga pinili, inubog, pinorma sa loob ng mga pinili, at nanatili sa loob ng mga pinili ng Diyos. It is the church that labors in the travail of ministry and nurture until Messiah is formed in the saints. Ang iglesia po ngayon ay nagtatrabaho sa paghihirap, sa ministeryo, sa pag-aalaga, sa pagpapalaki, hanggang ang Mesiyas ay mahubog sa mga banal. Kaya po siya ay nagdaramdam. Okay? Nandiyan ba kayo? Ito pong pasanin ko Nakikita kong Diyos ay may ginagawa sa inyong buhay, saba't hindi nyo namamalayan. Ang ministeryo, ito ang pagdaramdam ng iglesia, ang kanyang pag-aalaga. Akala minsan na marami, ito ay binabato sila ng pastor. No. Kailanman hindi kayo babatuin ng pastor. Minsan binabato na ng Diyos ang kanyang salita para matamaan yung mga bagay na dapat wala sa puso ng Diyos, na dapat hindi rin matagpuan sa ating mga puso. Nandiyan ba kayo? Kaya the church is in travail, ang iglesia, sa kanyang ministeryo sa pag-aalaga. Alam po niyo, hindi madaling mag-alaga talaga. Lahat ng sisi ay sayo. Kapag nagtagumpay, wala ka. Pag nagsisi, bumagsak, malpak, ang sisi sa pastor. Gayunpaman, lahat ng ito ay bahagi. Ang pasanin natin ay si Kristo ay maporma sa loob nating lahat. Hindi reliyon, hindi charismatic, hindi Jesus cares. Okay? It is God Himself. Hindi lang paggaya kay Jesus, kundi ang Diyos mismo, that seed, that life, yung likas niya, that divine life, that divine nature. Ang lahat na nakaunawa ay magsabi ng Amen. The male son is to rule all the nations with rod of iron. Ang anak na lalaki po siya maghahari ng lahat ng bansa na may pagampas o tungkod ng bakal. Sinasabi sa ibang translation, kamay na bakal sa lahat ng mga bansa. Sa ating pong pagkaunawa sa 2nd chapter ng Revelation, that the overcomers will be given authority over the nation to rule them with a rod of iron. Sinasabi po sa pangalawang pahayag, 2nd chapter ng Revelation, na ang mga mananagumpay po, ang silang bibigyan ng kapangyarihan para po silang maghari sa lahat ng mga bansa na may paghampas na bakal. Ang kapangyarihan na maghari sa mga bansa
Ito po ay binigay sa Mesyas sa 2nd Psalm, subalit ngayon ay kanyang binibigay sa mga banal, mga binanal. The rod of iron is the eternal might of the Holy Spirit of God. Yung pong tungkod na bakal na ito, yung panghampas na bakal, kapag ito sinasabi, ang mga banal ay maghahari na may tungkod na bakal, it means that is the might, that is the power, the eternal might of the Holy Spirit. But it's always the rule of the Son in the sons and God in Him. The Lord God of heaven never will give His glory to another person. Kailanman po ang Diyos ng kalangitan hindi niya ibibigay ang kanyang kalwalhatian sa ibang tao. Kaya true rulership will be assigned only to us, or to us only as Messiah is formed in us. Hindi po nadinig yun? Tayo makakasama lamang na Mesiyas na magharing kasama niya kung ang Mesiyas ay naporma sa loob natin. As long as King Self is upon the throne of our life in any area, we are not eligible to rule with God. Hanggang po yung King Self na sinasabi, yung hari ay yung sarili, ay nakupo sa trono ng ating puso, anumang area, anumang lugar ng ating buhay, hindi po tayo karapat-dapat na magharing kasama ni Kristo. Lahat po nakaunawin magsabi ng Amen. Okay. Kaya lahat ay nakasalalay doon sa pagdaramdam ng iglesia at ipanganak ang Mesiyas sa loob ng mga kumpanya ng mga mapagtagumpay na mga binanal. Ang tanong po, will you choose to be one of this? Ang tanong po ngayong gabi sa atin ng Panginoon, inyo bang pipiliin na mabilang isa sa mga ito? Will you choose to be one of this? Will you pay the price? Handa ba kayong bayaran ng halaga na kusang loob na iyalay ang ating mga sariling buhay para maging posible po ang buong tagumpay ni Jesus ay mahayag sa loob natin at sa pamagitan natin? Kapag nahayag po ang buong tagumpay ni Jesus dahil sa paghirap ng iglesia at kanyang isinilang ang Mesiyas sa mga banal, alam po niyo maging resulta ang katubusan ng lahat ng Israel, ang mundo at ang kanyang mga bansa. At yuyurakan si Satanas ang kanyang gawain sa pamagitan ng divine wrath ng Diyos na ito. Kaya mga kaibigan at mga magulang, ang aking pong dalangin sa pagdaing at paghihirap, pagdaramdam ng iglesia, ay maisilang sa inyo, mahubog, maporma ang Mesiyas sa bawat puso natin. Amen? Ito po ang isang babae na nagsisilang pa ng isang anak na lalaki. Na ngayon ay nagaganap sa loob ng 2,000 taon. Ito po nagaganap, isinisilang ang Mesiyas. Nagdaramdam ang iglesia. Sana masabi natin, Lord, I choose to be one. Okay? Pinipili ko, Panginoon. Ako nagpapasya na ako'y mabilang sa mga mapagtagumpay ng mga Kristiyano ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Let us pray. Panginoon, ngayong gabi, wala pong pagsala sa maikling mensahe ito sa abot po na kami makakaya. Nawa, O Diyos, ay nangusap ka sa amin. Ang aking dalangin, Panginoon, ngayong gabi, kami po lahat na nandito ay nagpapakumbaba. Nawa po mga bagay na ito namin napapag-aralan ay hindi lamang pumasok dito sa isang tenga at lumabas sa ibang tenga. Panginoon Diyos, kahabagan mo po ang bawat sa amin. While the piano is playing, ating pong tahintim na itahimik ang ating mga puso, ang ating kaisipan. Are you willing to pay the price? Kayo ba'y handang bayaran ang halaga para mahayag ang buong tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa at magharing kasama niya? Hindi po isang aksidente na tayong lahat ay nagkatipon sa panahon ito. Kailangang maisilang ang tagapagligtas, ang mananagumpay ng Diyos
God's conqueror. Ang pinahiran ng langis ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos mismo. His substance, ang kanyang laman at dugo. His virtue, ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan. Ang kanyang buhay, ang dapat nasa ating buhay. Ang nangyayari, kapag ang buhay na yan ay lumalagos sa atin, ang ating kaaway ay pinipilit patayin. Subalit minsan, atin po siyang tinutulungan. Atin mismo ang ating sariling kalooban ay pinapatay natin ang pagsilang ng Mesiyas sa ating mga puso at buhay. Sa katigasan ng ating kapalaluan, sa katigasan ng ating ulo, pinipilit gawin ang salungat sa kalooban ng Diyos. Pag-ibig sa sarili at pag-ibig sa sariling kalooban, ang mga bagay na yan ay pinapatay ang pagsilang ng Mesiyas sa ating mga puso. Sana maging dalangin natin sa panahong ito, inaalala ng buong sanglibutan ang pagsilang ng Mesiyas. Sana huwag ninyong mismong patayin ang pagsilang ng Mesiyas sa inyong puso. Sa inyong sariling kapalaluan, sa ating sariling kalooban, pag-ibig sa sarili. Walang masabi mga tao sa inyo. Ang sariling kagustuhan ang pinipilit. Tayo magpakbaba sa Diyos. Nawa Kanya maging asa, Kanya maging ugali, ang ating maging ugali at maging asa. Tayo maging buto ng Kanyang buto, laman ng Kanyang laman. Sapagkat tayo isa at mahalagang bahagi niya. Kaya mga kaibigan at mga magulang, mahalaga na maporma si Kristo sa inyong buhay. Kaya Panginoon, ngayon pong gabi ay patawarin niyo po kami. Kami po ay nagpapakumbaba. Kung sa nakaraan ng mga buwan na ito, O Diyos, kami po ay nagpabaya sa aming kaligtasan. Nagpabaya sa aming relasyon sa iyo. Ang lalahanin ng buhay, ang aming inasikaso una sa lahat ng bagay. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo kami, Panginoon. Lagi ang iniisip, ang kapakanan ng aming sarili. Hindi hinahanap unang yung kalooban at yung katuwiran. Panginoon, pagdating ng mga bagay na hindi naasahan, may dali kami, may baksak ng kaaway sapagkat wala kaming kalakasan sa loob na dapat itayo mo sa aming mga puso. Marami ngayon na aking napapansin, nagpapabaya sa kanilang relasyon sa ating Panginoon. Kaya konting bagay lamang na mangyari at mapunas sa kanila. Marami ng pag-imaksik sa kanilang puso. Marami ng mga bagay na kasuklam-suklam na hindi karapat dapat maghari sa ating mga puso ang naghahari na. Muling lumuklok sa trono ang sarili at nais na maging hari muli. Kaibigan, kailangan mo muling ibagsak ang haring yan. Walang iba kundi ang ating sarili sa kanyang trono. At hayaan mo si Kristo ang siyang lumuklok upang siya maghari in order to rule and reign with Him in the days to come. All rebellion must be removed in our hearts. In order to rule, we must be ruled first. Kaya, O Diyos, nandito po yung mga anak ngayong gabi. Forgive us, Lord, forgive us. Lord, we will serve you, Lord. Higit pa, Panginoon, sa nakaraan ng mga taon. We will consecrate our life more than ever, Lord. This is our prayer, Lord, this evening. Aming tatalaga, Panginoon, aming buhay higit pa sa nakaraan. Hanggang kunin mo ang mga buhay, O Diyos, ang buhay na ito ay sa iyo. Lord God, hipuin niyo po ang baptisan. Biyakin mo ang pusong ito na matigas. God is speaking to each one of us.
Nangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. We can do some more, subalit meron nais gawin ng Panginoon sa ating mga puso. Hindi lang tayo nanood, umawit, naglingkod sa Panginoon sa mga bagay nating ginawa. Subalit, in exchange, He wants to edify tonight. He wants to build you up. Nais kayong palakasin ng Panginoon. At nais mo nang biyakin ang ating mga puso. Tulungan tayong mamatay sa ating mga sarili. And He alone can do it. At tanging Siya lamang makakagawa noon sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Kayo ba'y handa magpakumbaba ngayong gabi sa Kanya? Kayo ba handa magpakumbaba ngayong gabi sa Kanya? Repent now. Wear your sackcloth. Wear your sackcloth. Repent before God. I am sorry, Lord, for what I have done. Patawarin po kami, Panginoon, sa mga bagay namin ginawa. Naghuhusga. Lord, Lord, hipuin mo ang pusong ito, Panginoon. Fill this, Lord, right now with the mighty presence of Thy blessed Holy Spirit, Lord. Roll in us, Lord, with a rod of iron, Lord. Start within. Magpasimula ka maghari, Panginoon, sa amin ng paghampas ng bakal sa mga puso. The role of the mighty power of the blessed Holy Spirit. Start it within, Lord. Ampasin mo ang mga bagay na hindi karapat-dapat palabas sa aming mga personalidad, sa aming mga karakter, sa aming mga ugali, sa aming mga asal, sa aming pananalita, sa pag-iisip ng masama sa kapwa, Panginoon. Alisin mo ang mga kabulukan na ito sa aming mga puso't buhay. We want to be holy each day. We want, Lord God, that Jesus will be formed in us. Start it, Lord, right now. Pasimulan mo ngayong gabi, Panginoon. Pasimulan mo po ngayong gabi. Jesus, Son of God, break the yoke, Lord, break the yoke, even right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus.